Viancy, may pasaring kay Kalingap Edu at Edu. May sakit, hindi na kinaya. Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads, nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Kung mahal ang gas, dito ang mura. Kung mahal ang... Salamat, mama. Banger. Mine banger po for only 650. Magpabula na. Magpabola kayo na. Huwag ka magpabawal pala magpabola. Ay, bola po. May sold out na po. Ate, kuya po. Oval. May na po, Oval. Pag nag-may po kayo dito, maaalala nyo si Kuya Val. Grabe. Mine oval pa, guys. Mag-mine na po kayo, guys. Mine po na po. Grabe naman. Kahit ano pong spelling basta po. Tagalog. Kurang talaga kung aramin siya mag-asaysa. Siya ba ang dahilan? Dito. Oh, maya. Ayun, at nakita po natin mga kalingap kung gaano kasaya ang ating Bebe Viancy at talagang yung kanyang mga ngiti ay ang sarap pagmasdan. Nakakatuwa at sa kabila po ng kanilang pinagdadaanan, sa kabila po lahat ng mga issue at pambabatikos kay Viancy ay talagang makikita po natin na maaliwalas yung kanyang muka. Parang tanggap na niya kung ano ang mga dapat tanggapin. Tanggap na niya yung sakit ng nararamdaman niya. At acceptance lang talaga ang kailangan para guminhawa yung pakiramdam mo. Kumbaga kung gaano kasakit o kalala yung pinagdadaanan mo. Kumbaga sa sarili mo, kailangan tanggapin mo yung sitwasyon na yun para po lumuwag sa pakiramdam. Alam naman po natin, talagang pag hindi mo tanggap yung mga nangyayari sa'yo, mabigat talaga sa loob pag hindi mo pinakawalan. Kaya nakaka-proud din si Viancy at kinakaya niya. At syempre, wala naman po siyang no choice, kundi kayanin talaga. At yun nga po mga kalingap at may panibagong post si Viancy at sabi nga po niya ay love is not all about effort. It's about loyalty, respectful. Tama yung sinabi doon ni Viancy na ang pagmamahal ay hindi lang basta effort. Hindi nasusukat ang pagmamahal sa effort lang. Dapat talaga may respeto. Kumbaga tapat at meron kang respeto. At ang napapansin ko nga po sa lahat ng mga post ni Viancy, kahit hindi po siya magsalita, ay gets na natin. Kung talagang naiintindihan natin lahat ng post ni Viancy, mapa-shared post sa Facebook, ay talagang malalaman natin kung ano ba talaga yung kanyang pinagdadaanan. So, syempre, ang tanging susi lang po talaga ang lahat ng makakasagot ay si Kalingap Edu. Kailangan lang po talaga ng masinsinang pag-uusap, ng maayos na pag-uusap. Parang tingin ko lang po ito, opinion ko lang po. Kulang lang sila sa pag-uusap.
Kumbaga dapat ay habaan pa nila yung pangunawa nila para po mas maintindihan nila yung pinaghuhugutan ng bawat isa. Kumbaga ilabas nila yung mga issue, yung mga nakikisawsaw. Mas magandang mag-usap sila, yung talagang puso sa puso para po mas magkaintindihan sila. Pangalanan ko na sila. At masyado niya nang tinitorture si Beyonce. Hindi naman tama yun sa isang magulang. Hindi naman tama yun na sasabihin nyo sa bata na okay lang mababae ang lalaki, basta magantay ka lang dyan sa bahay. Ano ba yun? Ano yung, tama ba yun? Tama bang kaisipan yun? Yung sasabihin nyo na okay lang. Araw-araw nyo tinatawagan yung bata. Kahit nasa apartment, hindi na nga ninyo nirespeto si Mrs. Love. Kahit bagay, kung ang magulang nga, hindi nyo nirespeto eh. Sino ba naman si Mrs. Love na respetuhin nyo? Magdamag yung kinakausap si Beyonce at ipinipilit yung gusto nyo. Para bang anong gusto nyo kay Beyonce? Gawin na lang laruan? Para matupad ang kagustuhan nyo? Gawin nyo na lang laruan si Beyonce? Ito, fresh na fresh ito. Galing ito kay Padi. Nag-usap kami ngayon. At hindi na po kaya ni Padi yung inyong pinaggagawa sa kanyang mga anak, sa kanyang anak na dalaga. Kahit naman siguro ako, baka makapatay ako ng tao kapag ganyan ginagawa nyo. Sobra na yung pagpapahirap nyo sa bata. Sa inyong pagpapaaral, kapalit kamatayan. Hindi naman tama yun. Pinapaaral nyo nga yung bata, kapalit kamatayan. Bakit yung sinasabing kamatayan? Yung pagdurusa na hindi na niya matanggap habang buhay? Yun ang gusto nyo? Sorry Kapudi ha. Ito na yung katotohanan. Doon sa sabi nyo dati, ingingin ko. Maingay talaga ako ngayon. Dahil hindi ko na po kaya. Dahil channel ko na po maapektuhan dito. Wala na naman ako sasahurin. Dahil sa mga walang yan taong ito. Dahil magdamag nila halos kinakausap si Beyonce kahit saan si Beyonce nakatira. At ang gusto nila, magkasama uli si Beyonce at saka yung mga beneficiary sa isang apartment dahil gusto nila hawakan si Beyonce sa liig. Itong mga tao ito, kung tulong kayo sa in good faith at saka yung tulong na tama, hindi yung tulong na gusto niya yung pati yung puri ng bata ipamimigay nyo. Anong klaseng tao kayo? Magulang naman kayo, babae ka rin. Ama ka rin. Babae ka rin, ama ka rin. Hindi na po tama ang pinagagawa ninyo. Kung ganyan rin lang naman kayo, magpapaaral kayo kay Beyonce at ang kapalit niyan, puri ni Beyonce, tumigil na lang kayo. Marami pang gusto magpaaral yan. Tumigil na lang kayo. At anong sabi mo? Kung sino nagbabawal sa'yo tumawag ka kay Beyonce? Si Kalinga Prab. Gusto mong magkaproblema? Doon ka kay Kalinga Prab magtanong. Gusto mong malaman kung sino ang nagpipigil na tumawag kayo kay Beyonce? Si Kalinga Prab. Yun ang rules at dapat ang rules ang mangunguna at masusunod. Ay nako, Ginoo ko Lord.